Ito ang mga sumunod na aming pinuntahan dito sa Baguio City. Alam naman namin na marami na nakarating sa lugar na ito, kaya para sa amin ito ang aming unang punta sa mga pasyalan dito. Gusto ko nga din pala ikwento ang naging karanasan namin ng aking partner sa Diplomat Hotel na di ko inaasahan at ngayon lang kasi nangyari sa buong buhay ko. Pero bago yon, ito muna ang aming ilang napuntahan dito sa lugar ng Baguio. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. Diyan kita yan. Show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show. At dito nga naligaw na kami dalawa habang kami mag-uwi. Exit kasi kami na exit. Tingnan niyo si partner. Straight body na maglakad. Parang ligaw na kaluluwa. Pero pag nakita niyo yung mukha niya, nalalaki na yung butas ng ilong. Boy exit. Okay, punta naman tayo dito sa Camp John Hay. Isa rin sa mga, wow, ganda rin, sarap din pala mag-camping dito. Pwede rin pala mag-camping.
No? Pwede rin pala mag-camping dito, oh. Ganda rin ng ano nyo, oh. Camp John Hay. Pero hindi yan, kakain tayo, hindi tayo magka-camping. Saka na lang yung camping. Binibirotcha. Ang gaganda rin ng ano rito, may mga hotel, parsient, kainan. At meron ding guest only, pwede rin magpa-reserve eh, ang ganda rin dito. Wow! Enjoy na enjoy mo talaga yung camping site. Camping site siguro to na Bina. Oo. Ayun no, nakatayo sa kanilang ano. Tingnan niyo yung ganda nung ano yun. Yun. Wow. Ganda talaga dito. Wow, ayun, paakyat nila, ang galing oh. Pa? Dito tayo. Saan tayo dito? 2 minutes. Lumalapit. Okay, kita na yung marking at destination. Darararatatat. Nanap, nagugutom na ako. Okay, turn right daw. Grabe, kaganda pala ng mga ano rito, mga hotel dito, pagandahan sila. Ay ako, hindi na ako kailangan mag-hotel eh. Tanawin mo lang to, busog na ako eh. Tanaw-tanaw lang, busog ka na eh. Oh. Sa ganda ng tanawin dito sa Baguio. 200 meters, your destination will be on the right. Okay. 200 meter. Destination ay nandun na daw. Okay, thank you Google. Ganda naman na ito. Oh na wow. Wow, golf course. Ayan, golf course yan. Laro ng mga antoken. Parking area. Hanap tayo pa. Oo nga, eto nga. Magano nga tayo, paparking nga tayo motor. Hanap tayo ng mapaparkingan. Ikot pa ganan. Dito. Okay, thank you. Okay, salamat. Doon daw sa likod. Ayun, oh, kita na yung parking area ng mga motor dito. Dito tayo sa gawe sa kaliwa. Okay. Wow, ganda ng mga motor dito. Wow naman. Baka mo na. Mga for big bike. Dito siya, oh. Wow. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me
That's like an old like Ukraine. It was like really tough. Patungo naman kami ngayon sa Diplomat Hotel. Dito pa lang, naligaw na naman kami. Dahil pinapadaan kami ni Google sa may pabulusok at pababang lugar at St. Peter ang dadaanan. Di naman kami makipaglibing. Kaya naman nagtanong na lang kami dito. Dito ba? Diretso. Mali. Mali tayo. Keep left, then turn right. Doon nga, diretso tayo doon. Diplomat. Ay na nga be. Tama ba yung diplomat doon? Bagay, puntahan na lang natin. Take the next right toward St. Peter, Oh. then turn right onto St. Peter. Ba't St. Peter? Cemetery ata to. Boss, dito ba yung pwede magtanong? Dito ba yung pa-diplomat? Ay, ano po? Yung meron pong pakaliwa po dyan. Ah, may kala. Akit na lang po dito, may pakaliwa na po. Okay, salamat. Dito kasi kami pinadadaan. Eto ni Google. Okay, thank you. Okay. Po dito may left side na po. Okay, salamat. Sinungaling si Google eh. O, tingnan mo. Okay, thank you para. Hindi na. Eh kasi pababa. Nakita ko ba't pababa? Boss, pwede magtanong. Pa-diplomat. Ito pa yung kaliwa. Okay, salamat. Ay, ito. Hindi mo na. Marami may inisip po isa, bakit ka ako doon tayo patadaanin? Mababa na yun ha, sa St. Peter. Ito naman tayo pupunta sa Puntod. Papuntahin tayo sa cemetery, nakakatakot pa yung daan pababa. Wala kang papuntang cemetery yung daan na yun. Saan ba? Ah, ito. Ito, yan o. Take the next left, then turn right. Prayer Mountain Taxi, no? Ah, ito. Ito na nga. Ito na nga si Diplomat. Saan ba yung parking area? Type of vehicle.
Sa ibang pasyado. Tanghul. Ma'am, ano order, ma'am? Ilan order po? Ilan, ma'am? Ikat po ba, ma'am? Next, ma'am, lalagyan po ng butter. Nilalagyan ko po ba ng butter? Butter po, ma'am. Ikat, ma'am? Bakit may ako saan magpunta? Baka ako saan ka magpunta mamaya? Wala ko sa ano yan. Ito yata yung Kanin. Saka ulam. Magkano ba yung burger? Luto pang Kapampangan. Ako, may yung mama kami. Lutong Kapampangan. Maita na nga ako. Gabi may ano lang. May lugaw. May lugaw. Ay, di ba gusto mo mas karo? Yun nga, hinahanap na natin. Hindi nawawala.
Ganda na eh. Ito kami yan. Ganda na ito, Bill. Ay man ang ganyan. Kumikintab-kintab, ayaw mo nun. Parang ang asawa ni Michael Jackson. Jacket. Hindi, tapusin natin dito tapos magalang pa. Layo mo sa akin yan. At ito na nga ang naging karanasan namin sa Diplomat Hotel pagkatapos namin magpunta. Maaga kami pumunta sa Diplomat Hotel ni partner para makita ang ganda ng paligid ng mga tanawin mula dito. Wala din sa isip namin kung ano man ang misteryo na nakaraan ng Diplomat Hotel. Ayon sa mga video at kwento, marami na nagpatunay na nanggaling na din dito. Naniniwala naman ako sa mga elemento o multo dahil mahilig din naman ako manood ng mga horror movies. Pero syempre, sa pagkakataon na ito, ang gusto lang naman namin ni partner ay mamasyal. Inabot kami na 1 oras sa pamamasyal. Sapat na yon para makita at malibot ang Diplomat Hotel. Dahil di naman ganun kalaki ang pwede mapasyalan, lalo na sarado ang gate at bintana nung pumunta kami dito. Pagkatapos nga pala namin pumunta dito, tumungo na kami sa Igorot Kingdom. Kaya lalo nawala sa isipan namin na nanggaling kami sa Diplomat Hotel. At pagkatapos namin dito sa Igorot Stone Kingdom, pumunta na kami ng Black Market para mamili ng pwede namin ipasalubong. Kaya naman medyo magagabi na kami nakauwi sa aming tinuluyang transient. At kinagabihan nga, nagluto si partner na aming makakain para habang nanonood kami ng TV. Mga araw ni 11:30 PM yon. Okay naman si partner bago siya pumunta sa kusina. Nakangiti pa siya dahil ang pinapanood namin ay comedy sa YouTube, sa TV. Di naman kalayuan ang kusina sa aming kwarto at katabi naman namin ang kwarto na mag-asawang may-ari ng transient. At mga 10 minutes pa lang ang lumilipas, biglang pumasok ang partner ko. Syempre inakala ko sa kanyang pagpasok, sasabihin niya na luto na at pwede nang kumain. Pero sa pagpasok ng aking partner, naupo siya sa tabi ko sa aming higaan na kama. Kaya napatingin ako sa kanya, nakita ko nga ang kanyang mukha namumudla sa takot. Kaya bumangon ako at tinanong ko siya kung ano ang nangyari dahil iba ang kanyang reaksyon. Kaya ang sagot ni partner na may nakita daw siyang nakatayong nakaputing babae sa likod ng kusina sa hugasan ng plato. Noong unang gabi nga pala namin dito sa transient, nabidyohan ko ang kusina at lababo na kung saan nakita ni partner na may nakatayong nakaputing babae sa likod ng lababo. Ito yung kusina at sa kanang bahagi niya, doon niya nakita ang sinabi niya na may nakatayong babae. Unang gabi namin dito sa transient nang binidyohan ko ito. At pagkatapos nun, ako na ang kumuha ng niluto ni partner. Pero syempre, nagpasama din ako sa kanya. Saka di ko din alam na transparent na salamin pala siya. Akala ko tiles dahil gabi at madilim. Nakita ko na lang kinabukasan ng umaga na. At nakita ko nga may malaking water tank sa likod ng salamin at nasa ikalawang palapag nga pala ang aming tinutuluyang kwarto. Matapos nga namin kumain, nanood muna kami ng TV. Inabot na kami ng 2:30 ng madaling araw at nagpasya na ako matulog dahil naantok na ako. Kaya pinatay ko na ang TV
At sa panaginip ko na nagsimula ang di ko inaasahan na unang beses na nangyari sa buhay ko. At para sa akin, ito na ang pinaka nakakatakot na panaginip na nangyari sa akin. Gabi nang napunta daw ako sa harap ng gate ng Diplomat Hotel. At sa paligid nito ay may mga usok or pug. At sa harap ng gate may nakatayong dalawang lalaki na nakapang-Amerikanang itim. Tinawag ako na isang lalaki at sumama naman daw ako sa kanila. Sumunod naman ako at pumasok kami sa loob ng Diplomat Hotel. Hindi ko masyado maaninag ang loob ng Diplomat Hotel. Sa pagkakaalala ko, medyo madilim at wala naman ako nakita ibang bagay maliban sa nakaupong lalaki at mga nakahigang tao sa harap ng lalaking nakaupo. Pinaupo daw ako pero pakiramdam ko nun sa sahig ako nakaupo dahil mas mataas ang pwesto niya kaysa sa akin. Maya-maya pa, umarap siya sa akin. Bigla siyang tumawa ng malakas. Pero habang papaharap siya sa akin, nag-iiba ang kanyang itsura. Nanlilisik ang mga mata at parang lumalaki ang bibig niya at sa noo niya may lumalabas na dalawang sungay. Natakot daw ako nun at nagdasal na lang ako ng Ama namin. At sinabi sa akin ng demonyo na ako daw ang pumatay sa 8 tao na nakahiga sa kanyang harapan. Kaya lalo daw ako natakot at umiyak. At takang-taka daw ako na paano nangyari na ako ang pumatay sa mga taong nakahandusay sa sahig. Di ko naman nakita ang mga itsura ng mga nakahandusay na tao. Ang pagkakaalala ko lang, mahaba ang suot nila na paalang ang kita. Habang tawa ng tawa daw ang demonyo sa harapan ko, sinabi ko daw na patawarin ako sa mga nagawa ko. At pinakita ng demonyo sa akin ang mangyayari sa akin. Makukulong daw ako ng habang buhay habang binubugbog ng mga tao sa kulungan. Tumahan daw ako at muling nagdasal sa Diyos. Napatawarin ako at iligtas ang aking kaluluwa. Sa oras na ako ay bawian ng buhay. Sa oras pa rin na yon, hindi ko pa rin alam na isang panaginip lang ang nangyayari. Maya-maya pa, pagkatapos ko magdasal, inakbayan ako ng demonyo. Nasa madilim na lugar daw kami at sa malayo, may isang malakas na bilog na maliwanag na para siyang butas na malaki sa malayo. At sinabi ng demonyo sa akin, habang nakaturo siya sa maliwanag na bilog, "Tingnan mo ang Diyos mo. Kaya ka ba niya iligtas sa akin?" Sabi ng demonyo sa akin. Wala naman akong sinagot sa demonyo kundi yumuko at nagdasal ulit ng Ama namin. At doon nga, nagising ako at dumilat. At nang maramdaman ko na ang katawan ko at mga kamay ko ay nakadiretso lahat. At nakita ko din na umaga na dahil sa tabing higaan namin may malaking bintana na may harang na makapal na kortina. At sa paggising ko nga, napansin ko na nakahawing bahagya ang kortina at nakatama sa mukha ko ang liwanag ng araw. Hindi pa ako bumangon nun dahil pakiramdam ko pagod na pagod ako at antok na antok. Kaya naman tumagilid ako paharap sa asawa ko para matulog ulit. Muli ako nakatulog. Bumalik daw ako sa panaginip na kung saan ay napakadilim ulit. Pero ang narinig ko na lang ay isang malakas na tawa ng demonyo. At naramdaman ko na lang na ginigising ako ni partner at sinabi niya na binabangungot daw ako. Kaya na magising ulit ako. Kahit gusto ko pang matulog, pinilit kong bumangon at di na matulog. Kaya naman nagpasalamat ako sa Diyos na alam kong siya ang nagligtas sa akin sa kadiliman.
Ito po ay tunay na nangyari sa amin ng aking asawa. Wala po kaming intensyon na manakot o gumawa ng kwento. Dahil gusto lang naman namin ay ibahagi ang aming tunay na naging karanasan dito sa Baguio City. Here comes trouble, putting on a show.